Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Naisip mo na ba kung anong nakikita ng mga aso? Pareho lang ba ang ating tingin sa ating paligid? Nakakakita rin ba ng multo ang mga hayop? Mahirap malaman kung ano ang nakikita ng mga aso dahil hindi naman natin sila kayang kausapin. I love you. Pero kung ang mga siyentipiko ang tatanungin, meron silang ideya sa kung paano ilarawan ng aso ang kanyang paligid. Ang mga aso kasi ay colorblind. Ibig sabihin, may mga kulay na kayang makita ng tao, ngunit hindi kayang makita ng aso. Nalaman ito ng mga siyentipiko matapos ang maraming taon sa pag-aaral sa mata ng aso. Ito ay dahil sa kakaibang istruktura ng kanilang mata. Ang mata ng aso ay may tinatawag na cones. Isa itong photoreceptor cells na tumutulong sa mata upang kumilatis ng kulay. Ang mata ng tao ay may 1,000,000 cones, kaya nakikita natin ang color blue, green at red. Habang ang mga aso ay meron lamang 10,000 cones sa mata, kaya limitado lamang ang kulay na kanilang nakikita gaya ng blue at yellow. Dahil sa kakaunti lamang ang cones sa mata ng aso, kakaunti lang din ang kulay na kayang makita ng aso kumpara sa paningin ng mga tao. Hindi kasi nakikita ng aso ang kulay pula. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to click the subscribe button. Maraming salamat! Mas matalas ang paningin ng tao kaysa sa aso, pero wala tayong binatbat sa talas ng mata ng mga agila. Ang mga agila kasi ang may pinakamatalas na mata sa lahat ng hayop. Sa tuwing sila ay lumilipad, kaya nilang makita ang nagtatagong daga sa distansya na 3 kilometro. Mahalaga sa agila ang may matalas na paningin dahil ito ang kanilang paraan upang makahanap ng pagkain. Kung tutuusin, 8 beses na mas matalas ang mata ng agila kaysa sa paningin ng mga tao. Kaya kung meron kang mata na kasing talas ng sa agila, siguradong sisiw lang sa'yo ang mangopya ng sagot sa katabi mo sa tuwing may exam. Ang mga agila ang may pinakamatalas na mata sa lahat ng ibon, ngunit wala silang binatbat sa kapangyarihan ng mga kwago. Bukod sa kasing talas nito ang mata ng agila, ang mga kwago ay may kakayahang makakita sa dilim. Kung ikukumpara ang paningin ng tao at kwago, 10 beses na mas maliwanag ang paningin ng kwago tuwing gabi. Alam mo ba kung paano ito nangyari? Ang mata kasi ng kwago ay may tapetum lucidum. Isa itong manipis na layer sa likod ng mata na sa sobrang sensitibo, kaya nitong masagap ang kahit kakaunting ilaw. Ito ang sikreto ng mga kwago kung bakit nakakakita pa rin sila kahit madilim ang paligid. Night vision ang tawag sa kakayahan ng hayop na makakita sa dilim. Maganda sana kung pati ang tao ay may night vision para hindi tayo natutumba kapag walang ilaw. Nang dahil sa night vision, nalalaman ng kwago kung nasaan nagtatago ang mga daga. Kung inakala mo na tanging kwago lang ang may tapetum lucidum sa mata, pues nagkakamali ka. Ang isa pang hayop na meron nito ay ang mga pusa. Importante sa pusa ang ganitong mata dahil mas aktibo sila tuwing gabi. Mas marami at mas malakas ang tapetum lucidum ng mga pusa, kaya kung minsan, umiilaw ang kanilang mata. Kapag tinamaan ng ilaw ang mata ng pusa, makikita mo itong umiilaw. Yan ay dahil sa tapetum lucidum sa likod ng retina sa mata ng pusa. Ang tapetum lucidum ay nagmimistulang salamin na nagre-reflect ng ilaw palabas ng kanilang mata. Kaya huwag kang magtataka kung bakit umiilaw ang mata ng pusa dahil nakatutulong ito upang sila ay makakita tuwing madilim. Nakamamangha ang ganda ng kanilang mata. Maski ang mga buwaya ay merong ganitong katangian. Mabuti na lang at walang ganito sa mata ng tao dahil parang nakakatakot ata makipag eye to eye pag umiilaw ang mata ng kausap mo. Kung maliwanag ang paligid,
Naiiba rin ang kanilang paningin kumpara sa mga tao. Ang mga pusa kasi ay katulad lang ng aso na colorblind at hindi nakakakita ng kulay pula. Maski ang mga pating ay may ganitong kondisyon. Iba ang kulay na nakikita ng pating kumpara sa mga tao dahil hindi rin nila nakikita ang kulay pula. Kahit napakadilim ng ilalim ng dagat, malinaw pa rin ito sa paningin ng pating. Yan ay dahil sa meron ding tapetum lucidum ang mata ng pating gaya ng mga pusa. Pinaniniwala ang 10 beses na mas malinaw ang paningin ng pating kesa sa tao pag nasa ilalim ng tubig. Malinaw kasing nakakakita ang pating kahit sa distansya na 50 feet. Magandang pag-aralan ng mata ng pating dahil 10 beses itong mas matalas kesa sa paningin ng tao. Malas lang ng mga tao dahil malabo ang ating mata, kaya hindi mo na malayang papasok ka na pala sa bunganga ng shark. Kung may mga hayop na kailangan makakita sa dilim, meron ding hayop na kailangan mag-adjust sa sobrang liwanag. Ang halimbawa nito ay ang mga camel. Sa tuwing tirik na tirik ang araw, kayang pigilan ng camel ang sobrang liwanag na pumapasok sa kanilang mata. Ito ang mabisang paraan upang hindi masilaw ang camel. Maliban pa dyan, ang kanilang talukap ay may makapal na pilik mata para takpan ang kanilang mata sa buhangin at matinding init. Maliban sa camel, ganito rin ang estilo ng mga meerkat. May kakayahan ng mga meerkat na salayin ng sobrang liwanag na pumapasok sa kanilang mata para hindi rin sila masilaw. Kulay itim naman ang balahibo sa paligid ng mata ng meerkat na para bang nahahawig sa taong nakasuot ng sunglasses. Sa ganitong paraan, malinaw nilang nakikita ang buong paligid lalo na kung may paparating na kalaban gaya ng agila. Sa lahat ng mga hayop, ito na ata ang may pinakamaraming mata. Sila ang mga tutubi o dragonfly. Ito ang kanilang mata, 1, 2. Ngunit ang bawat isang mata ay binubuo ng napakaraming lente na umaabot ng 30,000 piraso. Ang 30,000 pieces ng lente ay parang mata na magkakasama at sabay-sabay na tumitingin sa paligid. Dahil dyan, masasabi natin na ang tutubi ang isa sa may pinakamaraming mata sa animal kingdom. Ganito kung paano tumingin ang tutubi. Kitang-kita nila ang buong paligid. Ang tawag rito ay panoramic vision o 360-degree angle. Dahil sa lawak ng kanilang nakikita, naiiwasan nila ang atake ng kalaban gaya ng palaka. Ganito rin ang kaso ng mga langaw. Halos pareho lang ang mata ng tutubi at langaw. Ang tawag sa mata ng langaw ay compound eyes. Binubuo kasi ito ng 4,000 lente na sumasagap ng ilaw. Dahil sa dami ng mata ng langaw, naiiba ang kanilang paningin kumpara sa mga tao. Para sa mata ng mga langaw, ang paligid ay umiikot ng napakabagal. Kumbaga, mukha itong naka-slow motion. Nakikita nila ang bawat sulok ng kanilang paligid, kaya naman mas madali nilang naiiwasan ng panganib. Ito ang dahilan kung bakit mahirap hulihin ang langaw. Sa lahat ng mga hayop, ito na ata ang may pinakasensitibong mata na kayang sumagap ng iba't ibang kulay. Sila ang tinatawag na mantis shrimp. Ang mga mantis shrimp ay isang uri ng alimango na makikita sa sahig ng karagatan. Ayon sa pagsusuri ng mga scientist, ang mantis shrimp ang may pinakamakulay na mata sa lahat ng mga hayop. Kung ang tao ay kayang makasagap ng 3 kulay, ang mga mantis shrimp naman ay kayang makakita ng 10 klase ng kulay. Dahil dyan, mas makinang at mas masigla ang kulay na nakikita ng mga mantis shrimp kumpara sa nakikita nating mga tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga siyentipiko kung para saan at bakit kailangan ng mantis shrimp ang magkaroon ng makulay na paningin. Pero, hindi lang yan ang amazing sa mga mantis shrimp. Kaya din nilang paggalawin ang kanilang mata ng magkakaibang direksyon. Kung ang mga tao ay may binocular vision o yung nasa isang direksyon lang ang ating mata,
Ang mga mantis shrimp ay may hexnocular vision o yung papalit-palit na direksyon. Ito ang kanilang paraan upang bantayan ang kanilang teritoryo o kung may paparating na kalaban. Nalalaman din nila kung saan makakahanap ng pagkain. Katulad ng mga mantis shrimp, ang mga chameleon ay may parehong talento. Siguradong kaaaliwan mo ang mata ng hayop na ito dahil kaya din nila itong pagalawin sa iba't ibang direksyon. Kung ikukumpara sa mata ng tao, malikot ang mata ng chameleon. Ito ang pruweba na mas malawak ang kaya nilang makita. Kung ang mga tao ay nakakakita sa lawak na 190-degree angle, ang mga chameleon ay nakakakita ng 360-degree. Ibig sabihin, kitang-kita ng chameleon ang kanyang paligid kahit na hindi niya paikutin ang kanyang ulo. Sa ganitong paraan, mas natutunto ng chameleon kung nasaan nagtatago ang kanyang target. Ano sa tingin mo, kaya rin ba itong gayahin ng mga tao? Sa lahat ng mga hayop na aking naitampok, kaninong mata ang pinaka-nagustuhan mo? Gusto mo ba ng mata katulad ng sa agila? O gusto mo ng slow motion katulad ng sa langaw? O hindi kaya ay baka gusto mo ng katulad sa chameleon? Kung ano man ang hayop na napili mo, i-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang iyong napili. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ichan John at Chloe Anduiza. Hello rin kay Charles Matthew C. Agihon. What's up kay Alu, CJ, Cheng, Venice, Jacob at King. Shoutout kay Kuya JB, Tintin at kay Bunso na si Rose Queen, Normina, Normila at Nor Asia Repors. At belated happy birthday kay Joshua Villarreal. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!